Hi, Libra. Welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about Libra. December 16 to 31, 2019. Libra, December 16 to 31, 2019. Bi-weekly Tagalog Tarot reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising and Venus signs as well. Ang ingay ng motor. As well for a complete view of what might possible happen on December 16 to 31, 2019. The link is in the description down below. So let's get started, shall we? Ay, ano ba to? Okay. In the past or in the present, mukhang tatama tong reading sa mga sa mga taong in a relationship, hindi sa single, okay? Pwede mo, tingnan natin kung may masabi ako sa single, pero mukhang sa relationship to. Lalo na kung ang relasyon ay long distance, or, yung merong, big age difference. Kasi kaya ako nasabi yung may long distance saka big age difference, kasi sila yung usually na parang hirap mag-move on. Sila yung masyadong nag-invest. Feeling ko mayroong tao rito masyadong nag-invest ng time, panahon, pera, basta ganun, dun sa relasyon. Tapos parang dahil doon, o siguro ang tagal na ng relasyon nyo, yung iba sa inyo, kasi siyempre ang tagal na ng investment, so parang mahirap mag-let go. Ganun ang dating. Mahirap mag-let go. O siguro kasal kayo, pero ayaw mo na sa relasyon, pero hindi makawala, parang ganun. May iba sa inyo ganun yung sitwasyon, hindi makawala kasi tali na siya. Ganon. Parang ayaw na niya. Hindi makawala kasi kasal. Kaya lang meron na siyang nagugustuhang iba. Kaya lang kasal na siya. O yun, may ganong sitwasyon. Or pwede rin yung iba sa inyo ay ilang beses na nag-break, tapos na nagkakaayos. Alam mo, ang dami nang pinagdaanan, ilang beses na nag-break, tapos sila pa rin. Ganon. Parang masyado nang damage yung na-damage na yung isa't isa sa sitwasyon. Habang malaro, ito na nga lang, laruin ko to. Naiinip pa na
hirapan ako mag-isip. So, para makonsentrate ko yung yung iniisip ko, kailangan meron akong nilalaro. Yun na nga, tawag dito. Parang na-damage na yung isa't isa kasi nga parang hindi na healthy dahil ang dami ng beses pinaghihiwalay na sila ng universe, kaya lang ay nagkakabalikan pa rin sila. Ganon ang dating. Parang dinidelay nila yung gustong mangyari ni God na maghiwalay na sila kasi nga parang hindi na healthy para sa isa't isa yung relasyon dahil masyado na silang na-damage. For example, ilang beses na nagkaroon ng third party, pinatawad, tapos bumulit na naman, tapos ulit na yun. Kaya parang hindi na maganda sa well-being yung relasyon dahil masyado na silang damage at parang syempre pag ganon naapektuhan yung mentality, masyado na siya naging controlling, manipulative, paranoid, di ba? So yun, may ganung eksena dito. Parang hindi na daw kasi maganda emotionally and mentally yung sitwasyon, yung gantong klaseng relasyon. Pero wait lang, please be reminded that this is a general reading, hindi po ito personal reading. So in-expect ko na po na hindi lahat ng Libra ay ganito po yung kanilang sitwasyon. Since nga po ito, general reading. Kung sakali pong hindi tumatama sa past present, teka lang, ang ingay ng ambulance. Kung sakali hindi po tumatama sa past present yung sitwasyon, edi pwedeng tumama yun sa future since past, present, future po itong reading. Pero hindi ko lang po sinasabi na ganito po lahat ang future ng Libra. Kung baga, gawin mo lang po itong advice or guidance para just in case na mangyari, edi may background idea ka na, diba? Hindi ka na masyadong mabibigla, magiging prepared ka, wala na masamang makinig, parang dagdag info. Pero kung sakali nga namang malayo talaga sa sitwasyon mo yung mga sinasabi ko, for example, like in a relationship ka, tapos for single yung reading, syempre malayo talaga sa putukan yung reading. Ganito na lang po, pakitingin ng Moon, Rising at Venus signs kasi pwedeng aliman dito sa 3 signs na to ay maging story mo na yung mabanggit ko, or pwedeng aliman dito sa 3 signs na to ay magbigay pa ng further details tungkol dito sa reading. Kung paano hanapin yung Moon, Rising at Venus signs, pakitingin na lang sa description box below. Okay, back to the reading. Ayun, kung ganito man yung sitwasyon mo, na masyado ka ng damage, nandun ka na sa period na ilang beses na naghiwalay, tapos nagkabalikan na naman, napaulit-ulit na lang yung nangyayari, nasabi magbabago na daw, sa mga bisyo, mga masamang pag-uugali, basta ganun, yung pangit na ayaw mo sa kanya, babaguhin na daw niya, palain mo,
sigarilyo, iiwasan na daw, ng babae, mga ganyan. Or ng lalaki. Nag-promise sa'yo, magbabago na daw siya, bigyan pa raw ng second chance. Ewan ko, parang na-advise kasi dito na hindi na masyadong healthy para sa well-being mo itong nangyayari. Kung sakaling nando ka na naman sa period ng pagiging broken hearted ay iwan na talaga. Mahalin mo naman yung sarili mo. Kasi alam mo yun, pag ganito ng ganito, maglilid yan sa depression. Siguro depressed ka na ngayon, lalong lalala yan. Alam mo naman kapag anong kadalasang ginagawa ng mga depressed na tao, di ba? Hindi ko na ipapaalala yan. Kundi sa mental hospital, alam na. Okay? Dalawa lang naman yun pag ang pupuntahan yan. So, pag-isipan mo maigi. Kumbaga, kung tingin mo ay hindi na healthy sa sitwasyon or healthy sa well-being mo yung kapartner mo, syempre, pahalagahan mo naman yung sarili mo. Hindi lagi siya na lang siya yung iniisip mo. Sarili mo, di mo na naasikaso. So, ayun. Sabi dito, pag-isipan mo mabuti kung ano yung condition mo right now or sitwasyon. Tapos, kung sakaling feeling mo ay masyado ka nang naabuso or hindi na maganda para sa pagkatao mo yung nangyayari, siguro it's about time na mahalin mo naman yung sarili mo. Huwag laging siya na lang siya yung iniisip mo, kasi ikaw di ka naman pinapahalagahan, di ba? Magkaroon ka naman ng respect sa sarili. Pahalagaan mo ang sarili mo. Alam mo, kung matututo kang pahalagaan ng sarili, merong swerteng darating sa'yo. Okay? Yun lang ma-assure ko sa'yo. Merong darating sa buhay mo na mas deserve mo. Okay? Yun ang sabi dito. Yung tao na sinasabi ko sa iyo or yung trabaho, kung sakaling trabaho yung inaantay mo, darating siya kung pahalagaan mo yung sarili mo. Okay? Hindi makarating kasi nasta ka pa rin dun sa negative energy. So, kapag nirenew mo na yung energy na yan, or nirenew mo na yung self mo, ay darating na yung taong, mo yun, yung dream mo talaga, yung wini-wish mo, yung taong deserve mo. Okay? Yun ang sabi dito. So, ikaw, pag-isipan mo kung healthy pa ba sa'yo yung sitwasyon mo. Pag-isipan mong maigi. Mahalin mo ang sarili. Okay? So, I think that's it for now. So na nga ba ako? Virgo na, no? Virgo? Oo nga yan. Virgo na ba? Shit, Kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.